22 agricultural extension workers o AEWs mula sa iba't ibang lalawigan ng lambak ng Cagayan ang nagsanay sa makabagong smart greenhouse technology at hydroponics. Ang 5 araw na pagsasanay ay sinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 sa Cabagan Center, Garita Heights, Cabagan, Isabela. Ang naturang pagsasanay ay bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 o DARFO2 sa ilalim ng National Urban at Peri-Urban Agriculture Program or NUPAP na layong palakasin ang produksyon ng pagkain sa mga urban at kalapit lungsod gamit ang efficient at climate-smart na teknolohiya. Sa gitna ng tumitinding hamon sa food security at epekto ng climate change, isinusulong ng programang paggamit ng greenhouse farming at hydroponics, mga sistemang nagbibigay daan sa kontroladong produksyon, mas mataas na ani at mas epesyenteng paggamit ng tubig at pataba. Tinalakay sa training ang mahalagang aspeto ng modernong produksyon ng gulay kabilang ang system design, nutrient management at crop production practices na layuning ay handa ang mga AEWs bilang trainers sa kanilang komunidad. Ayon sa ATI-RTC2, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay upang matiyak na ang mga AEWs ay handang maghatid ng makabagong kaalaman sa grassroots level bilang suporta na rin sa layunin ng DARFO2 na isulong ang mas matatag at sustainable na agrikultura. Maliban pa sa mga lectures, nagkaroon din ng benchmarking sa Quezon Isabela Livelihood and Skills Training Assessment Center sa bayan ng Quezon Isabela. Layunin din ng nasabing aktibidad na mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng mga trainee sa greenhouse management at agricultural practices. Sa naturang pagsasanay, inaasahang magiging katuwang ang mga sinanay na AEWs sa pagpapalawak ng smart agriculture technologies sa rehiyon. Ito ay isang hakbang tungo sa mas produktibo, efficient at matatag na produksyon ng pagkain sa lambak ng Cagayan. Para sa Balitang ATI Dos, ako si JR Batad, Balitang Agri. limang miyembro ng Indigenous Peoples o IP community sa Santo Niño, Cagayan ang lumahok sa isinagawang Farm Business School sa ilalim ng programang Club for IPs o Creating Livelihoods and Productivity for Indigenous Peoples ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 noong April 15 to 17, 2026. Bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy na pagsisikap ng ATI-RTC2 na maabot ang mga katutubong komunidad at mabigyan sila ng angkop na kaalaman at kasanayan sa agribusiness. Sa pamamagitan ng FBS, tinuturuan ng mga magsasaka na tignan ang kanilang sakahan hindi lamang bilang pinagkukunan ng pagkain kundi bilang isang negosyo na mula sa produksyon hanggang pagpasok sa merkado. Ang Santo Niño ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Cagayan kung saan agrikultura ang pangunahing kabuhayan at tahanan ng iba't ibang IP communities. Dahil sa limitadong akses sa teknolohiya, merkado at kaalaman sa agrikultura, nananatiling hamon sa maraming katutubong magsasaka ang pagpapalago ng kanilang kita kaya't mahalaga ang mga ganitong programang nakatuon sa kanilang sektor. Sa pagbubukas ng pagsasanay, hinikayat ni Ms. Charibel T. Wee, Agricultural Extension Worker ng Santo Niño, ang mga kalahok na aktibong makilahok at suliti ng bawat aralin. Sunod-sunod na tinalakay ang mahalagang paksa sa pagpapaunlad ng farm business. Ipinaliwanag ni Engineer Mandy T. De La Cruz ang mga batayang konsepto sa pagsisimula ng farm enterprise habang binigyan din naman ni Ms. Wee ang kahalagan ng financial literacy, pagpapahalagang Pilipino at wastong pamamahala ng pananalapi. Sa ikalawang araw, pinangunahan ni Engineer Beverly S. Orpilla ang mga talakayan hinggil sa pagsasaka bilang isang negosyo. Tinalakay niya ang papel ng magsasaka bilang entrepreneur, pati na ang kahalagaan ng pagsusuri sa merkado, tamang pagpepresyo ng produkto at pagbuo ng malinaw na direksyon ng farm enterprise. Dagdag pa rito, itinuro ni Ms. Jean Randy Nuway Aquino ang pagbuo ng farm business plan kabilang ang pagpili ng angkop na enterprise at paghahanda ng konkretong plano na maaaring iakma sa kani-kanilang sitwasyon. Sa huling bahagi ng pagsasanay, muling pinangunahan ni Ms. Wee ang diskusyon sa kahalagaan ng maayos na farm record keeping upang masubaybayan ang kita at gastos sa sakahan. Ayon sa ATI-RTC2, ang paghahatid ng FBS sa mga IP communities ay mahalagang hakbang tungo sa mga inklusibong pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga katutubong
tubong magsasaka na maging aktibong kalahok sa agribusiness at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Sa kabuuan, ipinakita ng programa na sa tamang panahon at suporta, ang pagsasaka ay maaring maging daan hindi lamang sa araw-araw na kabuhayan, kundi sa mas matatag at napapanatiling pag-unlad ng mga komunidad. Para sa Balitang ATI2, ako si Fevy Peralta, Balitang Agri. Isang mahalagang tagumpay ang ipinagdiriwang ngayon sa lalawigan ng Cagayan matapos opisyal na makatanggap ng Participatory Organic Certification ang 5 pangunahing farmer members ng Soil Regenerative Advocates of Cagayan Participatory Guarantee System Incorporated sa ilalim ng Participatory Guarantee System. Ang naturang sertipikasyon ay may bisa mula April 22, 2026 hanggang April 21, 2029. Ang pagkakaloob ng sertipikasyon ay patunay ng kanilang sama-samang dedikasyon sa pagsusulong ng sustainable farming, ligtas sa pagkain at pagpapanatili ng tiwala ng komunidad alinsunod sa Philippine National Standards for Organic Agriculture. Kabilang sa mga bagong sertipikadong core farmer members ay sina Ginoong Erwin T. Invierno ng Invierno Lucky Integrated Farm, Ginoong Boyet C. Patung ng Boyet's Agro-Organic Farm, Ginang Arabel D. Ali ng Makildian Ali Farm, Ginoong Cornelio A. Usabal ng EV Use Integrated Farm at Ginoong Rolando D. Baltasar ng Baltasar Farm. Bunga ito ng kanilang sipag, tiyaga at patuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng organic agriculture. Naging matagumpay ang prosesong ito sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at organisasyon. Nagsimula ito sa isinagawang PGS Formation Training noong June 23 to 27, 2025 na sinundan ng farm pre-assessments, coaching at mentoring activities at opisyal na inspeksyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards at Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 Regulatory noong February 9 to 13, 2026. Malaki rin ang naging ambag ng ATI-RTC2 Organic Agriculture Program at mga experiment stations ng DARFO2 Provincial Local Government Unit ng Cagayan, Local Government Unit of Lalo at ng mga farmer members upang maisakatuparan ang sertipikasyon. Ang Participatory Organic Certificate o POC ay hindi lamang simbolo ng pagkilala kundi isang patunay ng integridad at kalidad. Pinatutunayan nito na ang mga farmer members at ang kanilang mga produktong nakalista sa Annex A ay sumailalim sa masusing inspeksyon ng BAFS at napatunayang sumusunod sa umiiral na PNS for Organic Agriculture, kabilang ang plant at animal production at iba pang kaugnay na regulasyon. Nagbigay rin ng espesyal na pagkilala sa Municipal Agriculture Office of Lalo sa pangunguna ng kanilang municipal agriculturist dahil sa kanilang walang sawang paggabay at suporta sa buong proseso ng sertipikasyon. Ayon sa SRAC PGS Incorporated, mahalagang hakbang ang organic certification ng kanilang core farmer members tungo sa ganap na PGS Group Certification. Inaasahang magsisilbi itong malaking hakbang sa pagsulong upang makamit ng samahan ang akreditasyon bilang isang organic certifying body sa hinaharap. Para sa Balitang ATI2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri. Ngayon, alam na namin kung paano alagaan ng mas maayos ang aming mga layers, mula sa pagpili ng healthy stock hanggang sa pag-iwas ng sakit. Ito ang naging pagbabahagi ni Ms. Christine May G. Curameng, isa sa mga kalohok matapos ang 3 araw na training on chicken layer production na isinagawa sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 o ATI-RTC2, Kabagan Center, Garita Heights,
Cabagan, Isabela noong Abril 28 hanggang 30 taong kasalukuyan. Dinaluhan ng 26 na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa produksyon ng itlog bilang isang potensyal at tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita. Ang aktibidad ay bahagi ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP, isang pambansang inisyatiba na naglalayong pagdugtungin ang mga magsasaka at organisasyon sa mas matatag na merkado kabilang ang institutional buyers. Ayon sa Department of Agriculture, nananatiling isa sa pinakamahalagang subsektor ng agrikultura ang poultry industry sa Pilipinas, kung saan ang itlog ay tinuturing na abot kaya at mahalagang pinagkukunan ng protina ng maraming Pilipino. Sa Cagayan Valley, patuloy na hinihikayat ang maliliit na magsasaka at organisasyon na pumasok sa layer production upang matugunan ang lokal na demand at mapalakas ang kabuhayan sa kanayunan. Sa kanyang mensahe sa pagtatapos ng programa, ibinigyang diin ni Dr. Clarice Mariag Alaska, Center Director ng ATI-RTC2, na ang kalaman at kasanayang natutunan ng mga kalahok ay magsisilbing pundasyon sa tagumpay ng kanilang mga proyekto at organisasyon. Tinalakay sa mga sesyon ang iba't ibang aspeto ng chicken layer production. Ipinaliwanag ni Mr. Merwin Lazaro ang kabuang kalagayan ng industriya, kabilang ang market demand at mga oportunidad sa negosyo, pati na rin ang tamang housing at environmental management. Samantala, ibinahagi ni Ms. Noemi Valdez ang kahalagan ng tamang pagpili ng lahi ng manok batay sa klima, kakayahang mangitlog at efficiency sa feeds. Mas pinalalim pa ang kaalaman ng mga kalahok sa pamamagitan ng diskusyon ni Mr. Einar M. De Mesa ng Jasla Poultry Farm na tumalakay sa nutrition at feeding management, health and disease prevention, pati na rin ang tamang paghawak at pag-grade ng itlog. Ipinakita rin niya ang kahalagan ng cost and return analysis upang matiyak ang kakayahang kumita ng proyekto. Isang mahalagang bahagi ng pagsasanay ang isinagawang field visit sa Jasla Poultry Farm, kung saan nagkaroon ng hands-on activity ang mga kalahok tulad ng feed mixing, egg collection at sorting na nagbigay ng aktwal na karanasan at operasyon ng poultry farm. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Muraukulang, Balitang Agri. Matagumpay na natapos ng 6 na kabataang magsasaka ang kanilang 30-day farm immersion sa Juan Integrated Farm noong April 24, 2026 bilang paghahanda sa Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan o FYFIPT Batch 7, isang flagship initiative na naglalayong ihanda ang susunod na henerasyon ng Filipino farmers para sa global exposure. Isinagawa ang programa sa ilalim ng International Internship Program o IIPs ng Agricultural Training Institute sa pamamagitan ng Regional Training Center 2 bilang paghahanda ng mga kalahok sa kanilang nalalapit na internship sa Taiwan. Sa loob ng isang buwan, isinailalim ang mga interns sa masinsinang pagsasanay sa vegetable production, kabilang ang land preparation, crop establishment, nutrient management, pest control at post-harvest handling. Ang immersion ay pinangunahan ni Mr. Ambrosio D. Juan, isang ATI accredited learning site for agriculture cooperator na kilala sa kanyang praktikal at makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Kabilang sa mga nagtapos sina Jimwell T. Agustin at Alexandria P. Ramos mula sa Etiaga, Isabela, Shaira May M. Rodillas mula sa Abulug, Cagayan, at sina Chris Mahaya, J. Bantulay, Ramel A. Dodon at Kengi F. Baltazar mula sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Bukod sa teknikal na kaalaman, nabigyan din ng oryentasyon ang mga interns hinggil sa kultura, tradisyon at wikang Mandarin ng Taiwan sa tulong ni Edmar G. Magdaluyo, alumni ng FYFIPT Batch 6. Isang mahalagang paghahanda para sa kanilang paninirahan at pagtatrabaho sa ibang bansa. Samantala, ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga pinalalim na pag-unawa sa agrikultura, lalo na ang kalagahan ng tiyaga, disiplina at palasakit sa pagsasaka. Ayon sa kanila, ang paninirahan kasama ang host farmer ay nagbigay sa kanila ng aktwal na karanasan sa araw-araw na buhay sa bukid, mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani, na hindi matutumbasan ng theoretical na pag-aaral lamang. Matapos ang graduation ceremony, isinagawa ang farm immersion
immersion assessment at evaluation gamit ang mga pamantayan ng ATI Central Office. Ang resulta nito ang magsisilbing batayan sa pinal na pagpili ng mga opisyal na kalahok ng FYFIPT Batch 7 mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang FYFIPT ay isa sa mga pangunahing programa ng ATI na naglalayong linangin ang globally competitive at makabagong magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng hands-on training, international exposure at teknolohiyang pag-agrikultura. Isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang food security at mapaunlad ang kabuhayan ng kanayunan. Para sa Balitang ATI DOS, Shay Fontanilla, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI, kayo po ay nakikinig sa ating programang Ugnayang ATI. Natin sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder Knowledge Bank Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman, si J.R. Batan. Nahandang magatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon. Binabati po namin ang ating masisipag na magsasaka, extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At binabati na rin po natin lahat po ng ating mga partners, lalong-lalo na dyan sa Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, sa pamumuno po ng ating Regional Executive Director, Director Rosemary G. Aquino. Hindi rin po mawawala ang aming pasasalamat sa ating mga katuwang mula sa ating mga SUCs, Provincial, Municipal at City Agriculture Offices, National, non-governmental organizations at of course, ang iba pang mga ahensya na partner po natin at kaagapay sa ating mga programa. Yes, at saludo rin po kami sa lahat po ng ating mga LSA cooperators, mga magsasaka syentista at local farmer technicians. Kayo ang tunay na bayani ng ating bansa. At binabati rin natin ang ating management staff dito po sa Agricultural Training Institute na pinapangunahan po ng ating Center Director, Dr. Clarice Maraya Galasca, at ang ating OIC Center Assistant Center Director, Sir Vladimir B. Caligarin. At syempre, tayo po ay napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook page, ATI Region 2, at kasabay din pong napapakinggan at napapanood sa ating mga partner radio stations, ang DZDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZPS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. At ngayong buwan ng Mayo nga po ating ipinagdiriwang ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda na may temang pagbibigay pugay sa magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Sa kabila nga po ng iba't ibang pagsubok, mapabagyo man yan, tagtuyot, pagtaas ng presyo ng inputs at iba pang hamon sa sektor ng agrikultura, ay patuloy nga rin po ang ating mga magsasaka at mangingisda sa pagsuporta sa ating bansa sa pamamagitan ng walang sawang produksyon ng pagkain. Muli, isang pagpupugay po sa ating mga magsasaka at mangingisda mula po dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay saludo po sa inyo. At syempre, partner, sa nakalipas nga po na linggo ay naging makulay ang naging makabuluhan ang ating selebrasyon dito po sa ATI dahil nagsagawa nga po tayo ng mga iba't ibang aktibidad tulad ng online contest gaya nga po ng Veggie Venture Mukbang at Arubayan Mo Ibida Mo, kung saan ipinakita po ang husay at pagiging malikhain po ng ating mga magsasaka at kabataan.
nagkaroon din tayo ng mga agri-pitching activities at cook-off na nagbigay diin sa kahalagahan ng lokal na produkto at lutuing Pilipino. Hindi rin po nagpauli ang ating mga information campaigns, webinars at radio programs na naghatid ng kaalaman at inspirasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. At syempre, umarangkada rin po ang ating Agri-Extension on Wheels na direktang nagdala po ng teknolohiya at kaalaman sa mga komunidad na patunay na ang serbisyo po ng ETI ay patuloy na umaabot kahit saan mang malalayong lugar. At samantala, makakasama po natin ngayong araw na ito sina Mr. Raimundo M. Manuel Jr., chairman po ng Baro Alanga Timanalon Agriculture Cooperative or Balmaco sa Gamu, Isabela, pati na rin ang president po si Miss Germaline Azueros ng Santo Domingo Integrated School 4-H Club sa Quirino, Isabela. Yes, isang mangingisda at isang magsasaka at youth farmer partner at ibabahagi nga po nila sa atin ang kanilang kwento, mga natutunan at ang kanilang papel sa pagpapaunlad ng agrikultura sa kanilang komunidad. So pakabangan po natin yan, huwag po kayong maglilipat, huwag po natin i-scroll ang ating live. Yes. Dahil magbabalik po kami pagkaraan lamang po ng ilang sandali at huwag po kayong aalis at manatiling nakatutok dito sa ating programang Ugnayang ATI. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kami po muli ang inyong makakasama sa araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman, si JR Batat. At ngayong araw nga po na ito ay dalawa po yung ating makakasama. At uunahin na po natin ang chairman ng Baro Alanga Timanalon Agriculture Cooperative or Balmaco dyan sa Gamu, Isabela. Ayan, pabatiin po muna natin at ipakilala po ang inyong sarili, Sir Raimundo M. Manuel Jr. Sir, go ahead po. Ayun sir, magandang araw po sa ating lahat. Siya ni Raimundo Manuel Jr., may isang farmer. Kaya nagdamang BOD Chairman iti Balmaco, Baro Alanga Timanalon Agriculture Cooperative, sir. Okay. So, sir, matanong lang din po namin ay gaano na po kayo katagal sa pagsasaka, sir? At ano po ang inyong pangunahing kabuhayan po? Mula iti ubing apay, kadwa kon lagiti naganak mga talon. Hindi awan dan, siya kon iti nangituloy kadagiti talon ni ma'am. Mga dasugoron ti 30 years or more nga talon iti pangunahing pagbirukan. At damat iti poultry make and piggery ngam naisar din ilan mula iti pandemic iso nga talon latan ng iti agda mga pagkakitaan. Nadamat ko lang, sir, si kayo ba tinaunata si kayo ni tinagmana DJ ngay pagiging farmer dagiti naganak nyo? Saan sir, siya may kadwa nga lalaki, ngum dagiti kakabsat ko gamin awan da iti lugar min. Agi kakabsat ko da abroad kin adiji da Manila. So nga siya kon iti nag take over kadagiti sakain ni diti Isabel. Okay, manong atawin kayo, sir? Di nagtalon kayo? Nag-start ako di 25 years old.
di nagatawa ako. Kadamot din iti taltalunat nga 2 hektarya. Okay. Okay. Manage ko matandagiti do mga talon dagiti kakamsat ko. Sir, no, anya iti natorpos tayo, sir? Actually, tinalpas ko engineering sir, aeronautical engineering. Aeronautical. Well. And then, Sige, sir. hindi board passer. Pero madim nga tinarigagayan din, sir. Ngayon play ajay adal mo. Agamin ti wakat nanginamot ti kwati flying gas guys. So ti nakagisnan mi mot nga patagiti naganak mi ko pinagtalon. So nga hindi kong kang kumot na i-aplikar aji ni nadal ko. So nga nagdasalan na kat pa nagtalon. Hindi muna nag-abroad tapos hindi nagsubliak tuloy kong tinagtalon. Okay, sir. Sir, matanong lang din po namin, bali, ilang years na po itong Baroa lang at Mandalon Agriculture Cooperative po? At mano nga tawin yun nga kas chairman? Chairman, yes sir. As a cooperative sir, nag-start kami lang hindi ko 3 years na pelatata. Pero as a yung Farmers Association pa lang noon, 2016 siya nag-start. Okay. At kayo sir, ilang years na pong bilang isang chairman po dun sa Balmaco, sir? Mula nung nag-start kami as cooperative. So, 3 years. 3 years. 3 years na. Yes. Okay. Okay, sir. Isingit ko lang, idagdag lang natin, since napag-usapan po kanina na kayo po yung engineer, tapos pinili po ninyong maging farmer, gusto ko lang pong, tanungin kung magkausisa na rin, kung ano yung impact po nito sa pamilya po ninyo, since, hindi po namin natanong kanina, may mga napag-aral na po ba kayo? Ano na po yung impact na ibigay po ng pagsasaka po sa buhay po ninyo? Actually, yung mga magulang ko, farmer din sila. Yung impact naman nun sa aming magkakapatid, nakatapos naman kaming lahat. So, sa akin naman ngayon, sa aking mga anak, may isang engineer na din ako, chemical engineer, at may isang psychometrician na din ako, 2 na yung nakatapos. Sa 4 kong anak, may 2 pa na nag-aaral ngayon. At ito nakikita ko, ang farming nakakapagbigay naman talaga ng kaunlaran sa ating buhay. Basta lang magsikap tayo at magtiyaga. Okay sir, maiba tayo anyan dagiti trainings nga natendaran nyo dito yung ATI-RTC to sir, numalagip pay. Sir, at dapat nagiging natin katulad ti rice-based integrated farming, ito yung San Mateo da ito dapat di rice-based agripreneurship development through farm business school. Dapat di training course on digital marketing for Bayanihan Agri-Cluster. And di GAP na makongkonada, good agricultural practices in farming, at saka last certificate na naarami dito mabinimot lang si POPMICA DJ DFP Digital Farmers Program ko na sir. Limangan at dapat dagiti dadto mga madik na kompleto gamit so nga awan certification ko kadagiti dadto mga trainings ko. Okay sir. Namin DJ ko sir, yung mga bagong kaalaman at teknolohiyang inyo pong natutunan sa mga training po na ito. Ma'am, kasi kaalaman nga natutunan tayo dito at DJ tamang pamamaraan ti pagsasaka sa pamamagitan ng bagong teknolohiya katulad ng transplanter, kung ano po kayo dito, transplanter ng ginagamit natin, katulad din po ng mga drone. Nagagamit na natin sila sa sowing, spraying, gano'n. Yun yung mga bagong technology natin na pag-aralan. At saka itong paggamit ng social media through apps ng mga sa pamamagitan pa lang ng cellphone natin, nalalaman na natin yung mga sakit ng palay, kung anong klaseng insekto ang nandun, kung anong dapat na i-spray. May mga apps na kasi ngayon na nasa cellphone lang natin at pwede na natin silang magamit
tapno ti kasta ket maamuan tayo no nya dagi tamang application para yung pananim. Okay. Dagi ko apply sir tamang application ti fertilizer, tamang application through soil analysis. Kaya dapat ket nagpa-soil analysis tapno ti kasta ket amo tayo no nya gaya dapat nga ikabil tayo kadagiti pagay tayo. So, ito training, i-require nga dapat ada protocol na diyan ti pinagtalon mo tapno ti kasta ada kumaji calendar of work. Tapno ti schematic di pinag-apply mo iti fertilizer and insecticide tapno nga sayang di gastos. Iso nga through trainings, through dagiti seminars nga dito ket masursuruan tayo kadagiti pamamaraan tapno santay ko na nga magastusan ken pumintas madagiti ay apit tayo. Yes. Okay. Okay, sir. So, mayat na lalo malaglagip na talaga ni Sir kompleto DJ panakamula details iti DFP. Yeah. Ayan. Ket sir, maragsakan kami dadagito nga trainings ket nagkaskunayo tatay nakatulong kanyayo anang mangpabasit gastos yo. Ngem anya pay dagiti daduma nga epekto na kanyayo daytoy nga training dagiti nga training nga inatenderan nyo sir ken na-share yo kadi matiti kabagyan nyo karubayo daytoy nga training nga inatenderan nyo sir. Wano agdagamin dagiti training mabalin mumot nga maiyadal ka dagiti sabsabali nga handa kayat tumat attender kasjay. Tati epekto na gamin dahito di ko nagaruden nga may mayat magtikita ken may mayat itiapit. Iso nga no adadagiti training nga kastoy mabalin mo bat nga iyalatil ka dagiti sabsabali. Tapno ti kasta ket maadalan damat. Dagiti baro nga pamamaraan diti pinagtalon tayo. Oh, ang paiso dayta sir. Sir, tawag dito, nasabi nyo rin po kanina, yung mga na-attendaran nyo na rin po, mga trainings po natin. Balen, maalala po namin ay meron din pong low GI rice, parang dyan po ata nag-training po sir ng low GI rice. At ano pa po yung mga DA interventions po, yung mga iba't ibang intervention pa po ng Department of Agriculture dyan po sa inyong lugar at sa inyong cooperative? Ma'am, actually, napakapalad ang balma ko dahil isa kami sa pagbigyan ng low GI. Ang Cagayan, hindi sila nakapag-push through. So, yung low GI natin ay napakaganda naman ng resulta at maganda ito para sa ating kalusugan dahil low glycemic index rise nga siya. So, agtul-tuloy dahil ito nga programa EPDA. Kaya nagasat second time nga pang third time nga cropping nga i-implement na dito. Kaya nagasat lagay nagkan iti panawan ka dito nga pagtatanim. Libre gamin dagiti ko inputs na. Ito nga nasayatlo na ikinadagit ti programa iti DA nga ti clustering nga demo at damat dagi dyan napagasatan mat lang nga members mi nga naikan mat lang iti binti indagi dyan inputs nga dapat i-applikar yan ti taltalon mi nga na maapit di dyan kat susubaybayan ta ilagin nga programa ken nga na maapit so danto mat lang ti mangkita no adamat lang nagbanagan na dagiti nga demo from iti clustering. Okay. I-co-op mi tatta dati financial aid program mi nga dagiti nangangailangan ti equipment like solar pumps kasi dito ayan mostly gamit mi deep well pumps. Yes, sir. Awan nga makaabot ti irrigation ito yan. May iso nga ada programa ti DBP ket sinamantala mi dahito nga mailited ka dagiti members mi nga kailangan iti solar pumps no iti deep well pumps. Ken katamot nga ti co-op mi
Adamo lang financial aid na kadagiti farmer members na para kadagiti cash nga kailangan ta katulad ti pagbayad ti RAEP jay agiji labor and tapno kumpleto kasama pa yan kadagiti fertilizer and pesticides nga ipapautang ni kadakwada. So nagagiti serbisyo nga yaw awat iti co-op. Rumat lang iti suporta TDA tayo. So, sir, mayat dating madamag ko lang, ano tinagdumaan na, no si kay ti pagalaan iti co-op, kumbaga, di memberyo, kahit si kay italata co-opin nga umutang kaysa kadagi jay dealer. Anya iti nagdumaan na, sir? Gawin no, iti co-op, mabalintang nga bayadan tulad aton no croppingan, kasi jakin, nabababa iti interest rate. So may although no daddo kaya nga parehasan dagi price tier war hindi mo na kay nalaklaka dala takag paparehas bati pagagatangan. So at agi nga piri no daddo no misumbat ti rumrumwa nga kadagiti prices tayo. Okay. Sir, bali matanong ko po, dahil 3 years na po kayo as co-op at matagal na rin po kayo since 2016 as association, ilan na po yung membro po ng inyo pong co-op, sir? Yung members na with share capital is nasa 230 plus. Pero yung members ng co-op is nasa 500 plus. Okay. So, ano yun? Magkaiba po yun? Or kung i-add po natin ay bali 700 na po? Ay, hindi. Nasa 500 po lahat. Nasa 500. Tama na yung with capital shares po. Alright. Okay. Sir, asubyanan talang DJ Logi ay na since pangtalon nga cropping ramidin niya daytoy. Adanak ngamin idi presenta daytoy iti DA ken ATI ken IRI dita lugaryo. Ket naibaga idi ni Regional Executive Director Rosemary G. Aquino nga dumawdawat da iti space ijay gamu tapno sa jay kata dati pwesto nga pangilakwan day kita apit nga Logi ay. Kumusta ti development natin, sir? Awan pay matiti ko awan pay ti naging store tayo nga inya-locate ni Apo Mayor. Disposal na tataday ito through the help of the AMOT lang so that nagbiribirok tatati buyer na dagiti Logi ay tayo. So dati tumultulong kanyami tapno mailako tayo. Ngayon sir, kumusta dita lugaryo since itati pilot na ticket ko. Kasano ada ba dagiti talaga matlang gumatgatang ken kayat na nga talaga dito yung klase iti irik sir wenno bagas? Mostly dagiti gumagatang ket dagiti adati diabetes na. Mostly Tati comment da gamin medyo natangken gamin isonan no na nabaawin. Although no kaluto mo isona ket soft pie lang mo isona. Nung di nakita kas may sa nga siya ket naggamit. Napintas mat kanyaming family kayat ni mo isona. And ajigar medyo na maintain mo DJ diabetes tayo. So nga nag-connected effective isona kurang lang isona siguro iti promotion or ito'y kasta ket may produce na talaga iti public tayo. Pero sir, no adati kwa no malagip yo dadatos yo mano kada cropping ti mapapit yo amin si kay amin nga miyembro iti co-op. Adalang gamin iti 22 members nga Logi IT kuanan. Timula na sir. Oo, ajay lang gamin tin program ti kwa. Although nagdagdag datati another 25 ulit. Pero i-implement pa lang kada iting po. Okay. Nagtatalo. Sir, mano ka sir, mano jay naudi nga apit ti sir, 20 nga nagmula.
Aji lang ti dik na ala ti datos na sir mayat mat ti apit na ta more than yung pan naman yung naaani. More than sa area ng kanilang sinasaka. Halimbawa 1 hectare, may umaapit naman siya ng 120, 110, ganun. Hindi naman siya bumababa sa 100 per Okay, hectare. maganda po yun, Pero ano? kung may 20 hectares yun, di nasa 20 din po siya. Ay, 200. Sir, since bago tayo nga mapaniti sumarunong nga question tayo, ana, damagi kahit ko lang ikan kayo ti pagkakataon nga i-promote data Logi ayo tayong bagay tayo medyo kasta nakapsot ti promotion na. So, tatasarado dagit agdingding iti programa tayo iti augnayang ATI. Baka kayat yung awisen na nya tinapintas, anya ti benefit na dating Logi rice para kadagiti so amin nga consumer ngano kayat dati gumatang ken kasano ti anya ti makunayo iti dating produkto yo sir. Go ahead po. When kadagiti kadwak na farmers, kindagiti dati diabetes na, tilo GI rice kat po may isang produkto nga para kadagiti kalusugan tayo. Gamin dito kung makunkunat nga low glycemic index rice. Kat makatulong dito para iti kalusugan tayo. Kas kanya nga pamilya isusar katakit nakita nga napintas di epekto na kanyami mas low risk kat ti sakit SJ in dahil mas matiso na nga kanan iso nga kadagiti pa nga farmers tangkili kantay kumadati GI tapno ti kastakit makatulong tayo kadagiti health dagiti kakadwa tayo lalo kadagiti lumakay kin bumakitin then napintas dayti kumaiti tangkili kantay nga inapoy tapno ti kastakit pumintas iti kalusugan tayo. Okay. So sir, saan po kayo pwedeng makontak kung sakaling may bibili po? May Facebook fan kami ma'am na Balmako. Facebook page. Din sila doon mag-inquire. Message. Oo. Magkano po yung kung sakali yung 1 kilo, sir? 1.5 po yung 25 5 kilos kilos. namin. Okay. So, nakasako-sako na po yun, yung 25 kilos. Sir, meron po bang pang 5 kilos, pang 10 kilos, ganun po? Pwede rin po, pag sa co-op kayo bumili, pwede rin yung pang yung testing nyo, kung gusto nyo ba o hindi, pwede rin bumili din ng per kilo dun. Okay. Ma'am, sir, kasano ti, di ba, baka nadadagi di agdamdamag tatama, curious da. Kasano itiraman na, daka din nagdumanday JT, talaga nga nakasanayan tayo nga bagas nga kanin, sir. Medyo natamtam na ilang iso na, kaysa di nakasanayan tayo nga pero hindi naman ganun ka. Kasla kanya mikat kaslawa mo nagdumaan na. Hindi ko lagi da dumay bagada nga natamnay, mas natamnay kaysa DJ nakasanayan tayo nga bagas. When sir natamnay ta, syempre low glycemic index ganun iso na sir. Okay. Okay, sir. So, bali, ngayong month po kasi ng May, sir, ay ipinagdiriwang nga po natin, ito po ang inyong mga buwan ng mga magsasaka at ating mga mangingisda. So, ano-ano po yung mga aktibidad or serbisyo po ng inyong organisasyon sa mga membro po ninyo? Ma'am G, kasla G na yung bagat tayo nga ti serbisyo iti co-op kat di pinagtatanim gaming tatan. Aji pinangtulong katakwada ka through dagiti program iti DA. Ket agit no nyaman dagiti kailangan dakin serbisyo nga ma-avail iti co-op ket tumultulong ti co-op nga ited amin dagiti nga serbisyo nga pangangailangan da. So aji ma'am kailangan da iti financial no kailangan da iti machinery at handa nga pagkaloob iti co-op dagiti nga masapul da. Okay. So sir, ano po yung mga natanggap na po ng mga co-op niyo po na mga machineries galing po sa ngayon po ng Department of Agriculture? Meron po kaming reaper, tractor, 2 L.
yung mechanical dryer, yung bodega po na pinagkaloob din nila. Tapos yung rice mill po namin. Wow, okay. So, kumpleto na, sir. May additional pa ngayon na dryer, mechanical dryer na hindi pa nila tatapos, pero may mga materyales na nandun. Okay. So, kumbaga, kung gagamit po ang inyo pong mga miyembro ay, meron siyang discount, kumbaga. Yun, ma'am. Okay. So, pag ginamit din po nila yung Adati capital share, adagamin mapanainti capital share dan no adagi kuan na dividend and yung patronage refund. Opo. Okay. So, pwede rin po silang magbenta sa inyo ng palay, sir, kumbaga? Or pwede lang din po nilang kunin or hiramin po yung elk po ninyo para ma-deliver po yung mga ani po nila? Actually, ma'am, bumibili na rin po kami. Wow! Kung kaya yung price kasi actually nito napakataas yung price na ng mga pan natin buyer sa labas. Kaya kung hindi kaya, stop buying muna kami, pero pag kaya naman po, binibili din namin. At least, sir, natutuwa po ako na malaman na kumpleto na yung gamit Yes, yung ninyo. gamit nila. Na makapag-ani kayo, gapas ka, pwede yun nga i-reaper, di ba? Mag-reaper na. Tapos, improvement the mechanization natin tatan. Dati reaper tayo, dati rice transplanter tayo, dati tractor tayo. Dagi yan iti makabago ngayon na technology. Oo. Talagang yung mga gamit po talaga ay nagagamit, hindi napapansarili kasi meron po kaming mga nababalitaan talaga na tawag dito. Ay ginagamit po nilang pang sarili po yung mga binibigay po ng gobyerno. Which is hindi po. Kasi may mga naman yan, may mga nagsusupervise naman sa DA, pinupuntahan naman nila kung nagagamit ba talaga o hindi. Sir, sobrang gamit yung mga gamit po ninyo. Hindi pa kayang iserve lahat yung mga members. Yes. At least ay talagang na-disperse po yung serbisyo po ng mga binigay po ng gobyerno po sa inyo. Okay. Sir, maisingit ko lang na since ngayon nga po ay pinagdiriwang po natin ang Farmers and Fisher Folk Month. Ano po yung epekto po na ano po yung masasabi nyo sa pagiging isang magsasaka po ninyo? Ano yung impact po ng buhay po ninyo? Dahil kayo po ay aeronautical student. Pagsasaka kasi kung talagang seryosohin mo siya nakakapag naman talaga ng buhay ito. Yes. Kung talagang bigyan mo ng panahon, pag-aaral at sundin yung mga dapat na gawin sa pagsasaka, ito ay hindi siya nakakapagbigay sa atin ng sakit ng ulo, kundi bigay din ng kasaganahan. Ganon yung kaya dapat sa ating mga magsasaka, mag-aral din tayo o mag-attend tayo sa mga trainings. Tapos takit manayon nanday kaalaman tayo, makatulong magkada tayo. Yes. Sir, since nababanggit po ninyo sa training nga po, ano po yung may papayo po ninyo sa mga nais pang sumali po sa mga training po ng Agricultural Training Institute, maging po dun sa mga iba pang mga ahensya na nagpapatraining po sa ating mga magsasaka? Sa mga kapwa farmers po, hanggat maaari kung may pa-training ng ATI ay bigyan natin ito ng panahon para kakaunlad natin. Tsaka dagdag kaalaman, dagdag kita din para sa atin. So nga hantay ko mga balbaliwala yung dagiti trainings. Yes. Yung dagiti offer ti ATI kundi nga programa. Okay. So maraming salamat po Sir Sir Raimundo po sa napakasiksik po ng ng ating talakayan ngayong araw na ito. At bilang panghuli sir, baka gusto niyo pong batiin ang mga miyembro po ninyo diyan sa Balmaco at sa mga mangingisda at mga magsasaka po nating nakikinig ngayon sa ating programa. Okay. Sa ating pong lahat, members and non-members po dito sa ating lugar sa Balmaco, pagpatuloy natin tangkilikin ang ating po-op tapnatikas kita
nagpapada tayo matlang ag benepisyo dito yan laing nga tayo i-co-op tayo kat ag progreso kat katama tayo no kat progreso ti co-op kat progreso tayo amin iso nga kapwa farmers and members ng co-op tuloy lang ang laban natin sa pagsasaka at pangingisda upang sa ganon tuloy din ang buhay at mas maunlad na kabuhayan sa ating lahat. Okay, baka may gusto po kayong batiin na pasalamatan po, lalong-lalo na po yung mga tumulong po sa inyo, no, sa inyo pong kooperatiba. Yes po, mula po sa inyong chairman, nagpapasalamat ako sa pamunuhan ng Balmaco, lalong-lalo na sa aming manager na si Raymel Linda at ang kanyang staff sa kanilang magandang pagpapatakbo ng co-op. At ituloy-tuloy yung kumadayte kakabsat. Okay. So, ayan, thank you so much po, Sir Raymundo, at we hope na makapasyal din po kami ulit sa inyong kooperatiba, at makita po ang inyong talagang mga naging inobasyon po dyan sa inyong patikman yung kanilang Logi-i. Yes, okay. So, thank you so much, Sir Raymundo. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Joanne and Sir Gia. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Kabataan, this is your sign! Hindi lang sa city may opportunity. Kahit sa farm, pwede kang mag-shine. Sumali na sa mga programa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 para sa young farmers at agri-entrepreneurs. Learn skills, earn income, at maging part ng bagong henerasyon ng magsasaka. At guess what? Hindi lang local ang oportunidad dahil pwede ka rin makasali sa local at international internship programs kung saan mas lalawak ang iyong kaalaman at experience sa agrikultura. Kaya tandaan, farm smart, not hard. Gawin mong negosyo ang agrikultura. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, para sa kabataang agri-ready! At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ko po si J.R. Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. At ngayong araw po, isa sa mga kasamang mga natin ay ang president po ng 4-H Club dyan sa Santo Domingo Integrated School dyan po sa Quirino, Isabela. Magandang umaga sa iyo, Ading, at ang iyong munang pagbati. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jermaine Asuero, ang presidente ng 4-H Club ng Santo Domingo Integrated School dito po sa Santo Domingo, Quirino, Isabela po. Okay. So, kumusta ka naman, Ading? Parang katatapos ata ng validation ninyo sa Gawad Saka. Okay lang? Yes, ma'am. Nakahinga na po ng maluwag after po nung validation po. Oh, at least natapos natin ng successful yung validation, At yes, nagagala kami dito sa sa ATI dahil naging finalist kayo ng Gawad Saka sa national level. So, matanong lang namin ilang years ka nang bilang presidente ng 4-H Club dyan sa Santo Domingo Integrated School? Bali po, nag-start po akong maging member year 2022 po. At 2022 po, tapos naging president na po ako year 2025 and 2026 po. Okay. So, 1 year ka na bilang president ng inyong 4-H Club? Yes po. Tama. Okay. So, parang nakita ka rin namin sa 4-H Club Regional natin dun sa Amulog, Cagayan. Tama ba? Naki-participate ka din po ba dun?
Yes, ma'am. Dun po is yung NEA po namin, National Excellence Award. Ako po yung nag-present sa Project Alive na initiative po namin sa school under health category po na nagpunta po sa amin sa Siargao. Wow! So, ikaw yung champion. Tama ba? Sa regional level. Yes po, under health category po. Wow. Okay, so tag dito sa national level, anong na-achieve mo, anong place? I think po nasa 6th or 9th place po ako nun. Hindi ko na po tanda. Okay, at least tawag dito, na-represent niya ang national level, ang Region 2 sa national level. Okay? Okay, ating since nababanggit na natin itong 4-H Club, so ano po yung layunin at pangunahing advokasya ng inyong organisasyon dyan sa Santo Domingo? For us po, ang goal namin ay hindi lang para matuto ang mga estudyante sa farming, sa pagtatanim po, kundi gusto namin silang ma-inspire na pahalagahan ang agrikultura. Dahil napapansin po namin na unti-unti nang nawawala yung interest ng youth sa farming. Kaya gusto naming baguhin yon, ipakita na may future dito at pwedeng maging source ng kanilang income po. Gusto naming ma-realize ng kabataan na hindi lang siya pang matanda, kundi isang opportunity din para sa mga kabataan na tulad namin na pwede rin nilang pasukin po. Okay, very well said. So, bilang president naman ng inyong ng club dyan sa Santo Domingo Integrated School, ano naman ang iyong papel sa pagpapatukbo ng inyong grupo? So, bilang president po ng aming club, tinitignan ko po yung sarili ko, yung role ko, not just as a leader, but as someone na kasama sa growth ng bawat member. Hindi lang ako yung nagbibigay ng instruction sa kanila, but I also make sure na nakikinig ako sa ideas nila, and I make sure that everyone is participating po. And that they feel comfortable to share and learn. Kasi naniniwala ko na mas nagiging effective kami as a club when everyone is involved and motivated po. And honestly, hindi lang sila yung natututok. Ako rin po, I learned to be more patient and listen to everyone's ideas at kung paano mag-adjust sa iba't ibang personality po ng members. So, since ikaw ay leader na, at tulad nga dun sa mga binabanggit mo kanina ay hasang-hasa ka na din at handa na mamuno, ano yung mga pangunahing projects or proyekto at aktibidad ng inyong isinasagawa dyan sa Santo Domingo Integrated School? Sa mga project naman po at activities, meron po kaming gulayan sa bayan, meron po kaming gulayan sa paaralan. Kasama na dito yung mga activities na seeds distribution para sa gulayan sa bakuran ng mga recipients po namin. Mga bata po, nagbibigay po kami ng seeds sa kanila para po mag-start sila sa mga sarili nilang bahay at ma-encourage silang magsimula ng sarili nilang taniman po. At bukod po doon, may mga production at entrepreneur activities po kami kung saan natututo kami kung paano mag-produce at mag-manage ng simple na negosyo po. Dito namin na-apply yung mga natututunan namin. Okay. So, nga, nung pumunta kami dyan sa inyong school ay talagang kayo mismo yung yung mga gumagawa ng mga activities sa mga products ninyo. So, matanong namin ano yung mga mga produkto nyo dyan sa 4-H Club po na paano ninyo pinoproseso at binibenta yung mga yon? So, recently po, nagsimula na kaming mag-process ng iba't ibang product based po sa sarili naming tanim dun po sa school. Dahil marami po kaming ani na sili sa school po, gumawa na kami ng chili oil po. Nag-prepare din kami ng banana bread at coconut macaroons bilang part ng aming production activities. At isa sa pinaka-highlight po na product namin is yung talong patty. Yes po. Tapos, bukod po sa agri-based products po namin, gumagawa rin kami ng iba't ibang items
tulad na, for example po is yung nagre-repurpose kami ng old clothes into something usable like mats, pati keychains at bamboo coin banks po. Okay. So kayo mismo yung gumagawa ng mga yung mga produkto ninyo? Yes po, mga students po sa school po namin, sa Santo Domingo po. Okay. So paano yun napagsasabay? Siyempre nag-aaral kayo, tapos yung office nyo nandun lang din sa school. Paano nyo napagsasabay na kunyari siyempre nag-aaral kayo, tapos magpo-process kayo, magluluto kayo ng mga products ninyo? Paano yun? Paano nyo siya minamanage? May mga certain subjects po kasi kami na doon po yung time na pwede kaming mag-process ng food po. Like TLE po, at saka entrepreneur na subject po namin. Tapos po, minsan din po nag-open kami ng fair sa school, tapos doon po kami gumagawa at nagluluto ng mga products na pwede naming i-display. Okay. Oh. So saan nyo binibenta yung mga produkto ninyo? Binibenta po namin siya sa school at sa community namin. Community. Okay. So madami naman ba kayong mga suki dyan? Talaga bang nauubos yung mga products ninyo? Kasi parang, syempre may mga expiration date yan. Kailangan mabenta agad-agad, no? Yes po, kasi gusto rin po ng mga estudyante yung mga ganong product po. Especially yung mga banana bread tsaka macaroons. Tapos pang community naman po yung mga chili oil, mga coin banks, ganun po. Okay. So sa lahat ng to, Ading, ano yung intervention naman na naibigay po ng ATI sa inyo? So, ganun po, malaki po talaga yung role ng Agricultural Training Institute sa journey namin as a club, sa 4-H Club po. Sila po yung nagbigay sa amin ng proper training, mga materials, kagamitan at kaalaman sa agrikultura. Dahil po dito, mas naging effective yung mga project at mas nahasa yung kakayahan namin bilang kabataan. At dahil po sa kanila, mas naging malinaw sa amin kung paano gawin ng tama yung mga ginagawa po namin. At bukod po doon, parang naboost din yung moral namin as a group, kasi kapag may sumusuporta po sa amin at naniniwala sa ginagawa namin, mas ginaganahan pa po kaming pagbutihin. Okay. So may tawag dito, sumali din ba kayo sa mga trainings ng ATI? Kung may mga pang 4-H Club trainings tayo? Yes po. Tapos dito po, sa school po kasi, nasa school po namin noon, may training or seminar po na ATI din po. Career orientation po, ganon, about agriculture din po. Okay. Tapos, kasama po namin yung kabataan, sangguniang kabataan po namin dito po sa aming barangay. Pumunta po kaming ATI sa San Mateo po. Doon po kami nag-training ng leadership, kasama na po ang 4-H Club. Okay. So at least nai-involve kayo sa mga ganitong mga trainings kahit na bata pa kayo, At talagang tawag dito, pumupunta talaga sila sa mga trainings kahit na medyo malayo dito sa atin. Yung involvement nila sa training, hindi lang sa organization, kundi pati na rin sa mga trainings na kinakandak po ng ATI. Yes. Okay, so sa Project Alive na na proyekto nyo dyan sa 4-H Club, ano yung mga ginagawa nyo dyan ng mga activities? So yung Project Alive po is yung core program po ng 4-H po namin dito, means access to life skills, integrating viable food production and economic activities to learners. So dito po kami natututo ng practical skills sa agriculture, sa food production po at sa entrepreneurship. Okay. So, yung Project Alive ba na tinatawag is isa inyo mismo nagsimula ito, or meron kayong naging parang batayan or naging kumbaga nagaya sa mga ibang proyekto, sa ibang mga community services, ganon? Ang Project Alive po ay sa amin po nanggaling. Actually po, nanggaling siya sa Project Agbiag sa community po namin. At ang Project Agbiag po ay English ng Alive. So,
Doon po, sa Agbiag po kasi sa community po yun tas yung coordinator po namin, Sir John Lee, gusto na po na mas ma-involve kami na estudyante sa agrikultura. Yun, tsaka doon po na ipanganak yung Project Alive po. Okay. So, bali kumbaga, anak siya ng Project Agbiag dyan sa mismong community nyo dyan sa Santo Domingo. Yes po. Ading matanong ka lang din, since may mga school-based na kayo ng mga activities at as organization nga ay mayroon na din kayong mga ginagawa para sa member nyo. May mga project din ba kayo or activity na involve ang community? Meron po, may mga outreach program po kami, tsaka doon po sa seeds distribution is nagbibigay po kami sa mga community recipient po namin ng mga seeds. Tapos po dun sa outreach program po every December po, nagbibigay po kami ng mga goods sa mga senior citizen, mga PWD dito po sa barangay namin. Okay. Ano yun? Kasama nyo na din yung Project Agbiag dyan or kayo lang as Project Alive? Yes po, extension ng Alive ay extension po ng 4-H yung sa barangay po namin. May mga member din po kasi sa Project Agbiag po na member din ng 4-H. Okay, maganda yun. Parang sister company kumbaga. Yung kumbaga nagtutulungan kayo kasi syempre siya yung parang naging mother ng inyong project ay talagang dapat merong miyembro dun pa din sa Project Agbiag. Kasi mayroon na kasing hindi estudyante partner na pwede siguro ma-involve doon sa Agbiag na at habang yung Alive naman ay para sa mga estudyante talaga. Okay, mayat adyo Ilocano tapos in English ng mga kabataan. Okay. So, ayun, katatapos nga lang ng ninyo ng validation ninyo ng Gawad Saka ading dyan sa inyong school. So, ano-ano naman yung mga naging preparasyon nyo o paghahanda ninyo para rito? So, yung pagiging national finalist po sa Gawad Saka namin, though nakakakaba siya for me, pero malaking achievement siya para sa amin, para sa club namin, para madinig yung boses ng 4-H club ng Santo Domingo. Kaya pinaghandaan po namin talaga, inayos namin yung mga documentation ng projects, kinumpleto yung record, at pinakita yung impact ng ginagawa namin sa school at community. Okay. Maliban doon ading ano naman yung boost na naibigay sa inyo kasi syempre national finalist at saka balita natin ay shortlisted nga ang ating 4-H club. So ano yung naibigay sa inyo yung pagiging national finalist na ninyo diyan sa Santo Domingo? So yun po, parang ang laking opportunity po nun sa amin para makilala yung 4-H club ng Santo Domingo po at para mas ma-encourage pa yung ibang kabataan na pahalagahan yung agrikultura po. Okay. At nabalitaan namin na ang inyong organization sa 4-H club ay yan lamang yung 4-H club na school level. Tama ba? Sa mga naging finalist sa Gawad Saka. Actually, kayo daw yung school level lamang na as 4-H. Kasi yung mga 4-H club namin dito sa ATI ay talagang sa community base siya, hindi siya school level. Oo. Yes po. At nakaka-proud, talagang yung coordinator, anong name ng coordinator nyo din? Sir John Lee Cacho po. Wow, si Sir John Lee Cacho ay talagang very active sa mga ganito. At si Sir John Lee partner ay dating president din ng 4-H club. Kaya talagang aktibo ito doon sa pag-organisa pa lamang doon sa mga estudyante sa Santo Domingo. Ayan. So, sa ngayon ading since kayo ay nag-aantay na ng resulta, may mga naging plano na ba kayo? Kung sakali man na manalo or kung hindi man pala rin, ano yung mga pwedeng gawin since darating na naman yung pasukan, Though outgoing na po ako as a president kasi graduate na po ako ng grade 12 at magka-college na po,
ang nasabi na plano po sa kapag if ever na nanalo po kami is magsisimula na po yung mushroom production po namin sa school, which is may mga equipment na po kami galing po sa Gulayan sa Bayan po sa DA. At yun po, magsimula na po sila kami na mag-process ng mga product na mushroom po. I think since you are a previous president, Yes. Makakaasa ba yung mga, kahit na hindi ka na estudyante, makakaasa pa rin ba sila kung kailangan nila ng suporta, parang tulong, guidance ng mga may iwan at mga bagong officers dyan sa Santo Domingo, ay willing ka pa rin ba na tumulong sa kanila o tulungan sila? Yes po, open po ako para mag-guide sa mga susunod na officers ng 4-H Club, at nandito pa rin po ako para po tumulong kapag may kailangan sila. At bilang panghuli, baka meron po kayong gustong mensahe sa kapwa kabataan po ninyo tungkol sa kahalagahan ng agrikultura at pagbati na rin sa lahat ng mga miyembro at sa lahat ng sumusuporta dyan sa 4-H Club Santo Domingo Integrated School. So, sa mga kapwa ko kabataan, gusto ko lang sabihin na sana bigyan natin ng pagkakataon ang agrikultura. Minsan kasi iniisip natin na hindi siya para sa atin or hindi siya interesting. But kapag sinubukan mo, doon mo makikita talaga yung halaga niya. And agriculture is not just about farming naman. It's about sustainability, food security, at future natin. Lalo na ngayon, mahalaga na may kabataang na willing matuto. At hindi naman kailangan alam mo agad Ang importante magsimula ka. Kasi habang natututo ka, unti-unti mo rin makikita kung gaano siya kahalaga. And sa 4-H officer, sa 4-H club member, coordinator at advisor po namin, I'm so thankful na naging part ako ng 4-H club ng 1 year. Nag-lead ako as a president. At sa National Gawad Saka naman po, as a finalist, super nakakakaba, pero sobrang laking achievements for me at sa club namin. And I'm so thankful at sigad na ang bahala sa amin na if ever na makapasok kami sa doon po sa National Gawad Saka is mas marami pang activities at matutulungan yung 4-H club sa school at even sa community po namin. Okay. Oy, baka makikinig yung pamilya mo tsaka sa school ninyo. Baka gusto mo silang batiin. Principal. Yes. Super supportive po yung mga yung principal po namin, even our municipal agriculturist at ang DA sa provincial po namin, super supportive po sila nung validation po ng Gawad Saka dahil po nandun sila. At thankful po kami sa mga naitulong po nila sa amin at sa mga maitutulong pa po nila. Even Agricultural Training Institute po pala. Maraming salamat din po sa mga naitulong niyo po sa amin. At sa school, even the school, thank you po sa mga suporta na binigay niyo po sa 4-H Club. Okay. At si Sir Janly, batiin mo si Sir Janly, ang inyong coordinator. Hello, sir. Super thankful po ako na kinuha niyo ako as 4-H Club President, and naniniwala po ako na marami ka pang matutulungan na estudyante na pahalagahan yung agrikultura. Kaya thank you po, Sir Janly. Okay. Thank you so much, Miss Jervaline Azuero, ang ating 4-H Club President ng Santo Domingo Integrated School, Quirino Isabela. Maraming salamat sa iyo at good luck sa Gawad Saka. Okay. I pledge my head to clearer thinking, my heart to greater loyalty, my hand to larger service, and my health to better living. We are the 4-Hers of Santo Domingo Integrated School!
At kami po muli ay nagbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre maraming salamat po sa mga naging guest natin dito sa ating programa. At talaga namang maganda yung combination natin, farmer and kabataan. At yun nga, nakasama natin si Sir Raimundo dyan po sa Balmaco, Gamo, Isabela, at of course si Miss Germaline po ang outgoing president ng 4-H Club Santo Domingo, Quirino, Isabela. At syempre, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, alam po namin na sobrang init, tirik na tirik po talaga ang araw na kahit umaga pa lamang ay sobrang init na po hanggang sa gabi yan. Naglabas nga po ng abiso ang Pag-asa na as early as June to July to August 2026 season, ang El Nino po is likely to emerge 79% and persist until early 2027. Nakakalungkot na balita na talaga namang itong El Nino ay nagpapahirap din sa ating mga magsasaka dahil syempre malapit na naman ang tawag dito ang taniman ng inyo pong mga sakahan. So, yun nga po 79% season hanggang 2027 po itong El Nino po natin. Nice lang din po natin ipaunawa sa ating mga farmer na hindi porket sinabi pong El Nino ay wala na pong ulan. Yes. Ang kwan lang po dyan ay madalang lang po yung ulan. Sabi nga ng ating Pag-asa ay magkakaroon din ng mga bagyong, ngunit ngunit malalakas. Kaya nga ang mga abisong ito ay dapat po nating isaalang-alang sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin po sa ating bukirin para po sa ganun ay wala pong sisihan. Tama. Sa lahat po ng ating mga farmer, alam ko po na mahirap po sa inyo dahil tayo yung isa sa pinaka-apektado sa ganitong mga circumstances at mga weather phenomena. Pero nandyan na partner, wala tayong magagawa. At talaga namang itong mga farmers at mga fisher folks naman talaga natin ay madiskarte creative ang mga yan. Kaya itong mga ganitong mga pagsubok, itong ang ating tawag dito, tema ngayon sa Farmers and Fisher Folks Month na kahit na yung pagbibigay-pugay sa magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Ay talagang itong ating mga magsasaka at mga mangingisda ay umaarangkada. Kaya naman kung kayo po ay interesado sa mga programa po at aktibidad na inaalok po ng ating ahensya, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod na paraan. Una po, pwede po kayong tumawag sa ating Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Inulit ko po 0920-946-2474. At maaari nyo rin pong i-like at i-follow at mag-message po kayo sa aming official Facebook page, ang ATI Region 2, at sa ating Instagram at X ay ATIRTC2, at pwede rin po kayong mag-email sa aming official email account sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Pwede rin po kayong bumisita dito po sa aming ahensya. Matatagpuan po kami dito sa ATI RTC2 Philrice Compound, Malasin, San Mateo, Isabela. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pakikisa sa ating mga programa. Sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Clarice Marayag Alaska at ng buong puwersa po ng ATI RTC2, kami po ito pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy at walang sawang suporta. Ngayong buwan nga po ng Mayo ay patuloy po nating ipagdiwang ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay pugay at suporta sa kanilang mahalagang papel sa ating lipunan. Dahil sila po ang tagapagtaguyod ng seguridad sa pagkain at kaunlaran ng ating bansa. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako po si Jolida Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI.
Ugnayang ATI. Makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.